Laguna loop na to is clockwise o yung normal na loop. So from Marikina, diretso ako ng Antipolo and then lusong ng Teresa going to Tanay. Then after nan is ahon ng Pililya, lusong ng Mabitak, and then diretso na ng Pagsanhan. After Pagsanhan is yung Victoria, and then Los Baños, going back to Manila. So ito na yung sa baba ng Sumulong Highway, yung pagtawid mo ng Masinag Crossing. So dire-diretso lang to paahon ng Valley Golf. Yan, ito na yung part kung saan magsisimula yung mahabang ahon. Hindi naman siya ganun kakunat, banayad lang siya pero may kahabaan. So ito sa kanan yan yung papasok ng Valley Golf. So diretso pa rin tayo going to Cloud9. Marami rin tayong nakakasabay na siklista umaahon ng Antipolo. Ito, may nakita akong kapwa siklista. Hanga ako dito kay Idol kasi kung papansinin nyo, 100 siya. Pero inaahon niya yung Antipolo ng walang kahirap-hirap. Shoutout sa iyo, Idol. Ito na yung last stretch ng ahon going to Cloud9. So, pag inaabot ko tong part na to, dito ko na nararamdaman yung medyo pagod. Kasi ito na yung parang pinakadulo ng ahon eh. After nito is dun sa Manggahan, lusong naman siya. So, makakapag-recover tayo ron. Yan, itong sa kanan, yan yung Paddy's Point, Sumulong. So, by the way, shoutout kay Sir, yung nag-jogging. Siguro galing pa siya ng Masinag. Malayo-layo yung takbuhan din yun. Anyway, so pag diretso nito is sa kaliwa ay yung Cloud9. And then sa kanan yung tambayan ng mga siklista na meron ding tindahan ng buko juice. Ako maraming siklista na diyan nagpapahinga bago dumiretso ng Robinson's Antipolo or Taktak. And ito na yung Palos Verdes o Manggahan kung tawagin. So lusong to. Ito yung unang mahabang lusong going to Robinson's Antipolo. Itong lusong na to, binebelohan ko na siya kasi yung kasunod is ahon na ito, itong kalsada na to. Mahabang banayad na ahon ulit yan bago ka dumating ulit sa susunod na lusong. So, bibeluhan ko na siya para hindi na ako masyado mahirapan sa ahon. Yan, dito naman yung area na kung saan ka pwedeng bumili ng mga pasulubong from Antipolo like suman or anumang mga kilalang produkto from Antipolo. So anyway, from this point is mahaba-haba ng lusong going to Robinson's Antipolo. Pagdating natin sa crossing, kakanan tayo going to Hinulugang Taktak. Yan, so sa kaliwa yung Robinson's Mall and then dito sa kanan yung Antipolo Public Market. So dire-diretso lang, makikita nyo dyan yung crossing. Pag kumaliwa ka, that's going to Teresa. Pag diretso, papunta ng Antipolo Church. Pag kanan is yung Hinulugang Taktak. So dito tayo sa kanan. Yan, itong sa kanan, yan, Hinulugang Taktak mismo yan. Tapos dito sa may kanto, pag kumanang ka dyan, going to mga kapihan, coffee shop. So tayo, diretso muna tayo kasi itong ahon na to sa harap, dyan nakapwesto yung mga pumipitik, may mga photographer ng Taktak Cycling Community. Yan, ito yung part na nakapwesto madalas yung mga pumipitik. Pero nung time na to, ang nakita ko lang is si Kalye Photo. Shoutout sir, thank you sa pitik. So pagdating dyan sa bandang recovery area, mag-U-turn din agad tayo para makadiretso na tayo ng Teresa. So yan, fast forward, dito na tayo sa may rotonda.
So iikot lang tayo dyan para makapunta dun sa Teresa o yung Antipolo Zigzag Road. At ito na nga, so dito na yung lusong, yung mahaba-habang lusong papuntang Teresa. Merong spot dito sa bandang kanan na kadalasan hinihintuan ng mga nagmumotor o yung mga siklista para magpa-picture kasi ang ganda nung overlooking. Tapos minsan matsatsyempohan mo pa na cloudy sky o yung may sea of cloud kumbaga. Yan, itong part na to yung sa kanan. Maganda kasi yung view dyan kaya marami nagpapapicture. So anyway, hindi na tayo tumigil doon. Dire-diretso lang tayo palusong going to Teresa. Ayan o, ang ganda talaga ng view rito kasi mataas na lugar na nga itong road na ito. So anyway, diretso pa rin tayo. At pag nakita nyo na yung Real Cove, ibig sabihin malapit na kami sa baba o sa dulo ng lusong. Nasa bandang kanan yung resort na yun. Ito. Dito, papasok na tayo ng Morong, Rizal. Tutok lang ako dito kay Idol. Kaso road bike eh. Hirap kapitan. Ito sa kaliwa yung Cavalier Monument, yung kabayo. So, dito tayo pumasok sa kanan para mas maluwag-luwag yung kalsada at wala masyadong truck. Pag doon kasi sa kabila, doon dumadaan yung malalaking truck. So, para sa akin, mas safe dumaan dito. At isa pa sa dahilan is maganda yung view rito. Ayan, no? Tsaka ang ganda nung panahon nung araw ng biyahe ko na ito. Kaya talagang ginanahan din ako mag long ride kahit wala masyadong ensayo. Ayan, pag dito ka sa looban dumaan, madadaanan mo tong Arko ng Tanay. Pati na rin ang municipal hall nila. Ayan, so diretso lang tayo rito going to Pililla. Paglagpas mo ng Arko ng Pililla ay unting-unti nang sumisikip or kumikipot yung kalsada. Pero ang maganda rito is mapuno na yung daan. Ayan, so dire-diretso lang tayo rito hanggang madating natin yung baba ng Ahon papuntang Windmill. Tapos dun din yung papasok ng Halahala Rizal. Anyway, bago tayo dumiretso ron, ang ginawa ko is nagpahinga muna ako sa 7-Eleven. Yan, ito yung sinasabi kong daan kanina. Pagkaliwa, papunta yan ng Windmill. Pag dito sa diretso, papunta yan ng Halahala. So, aahon tayo ngayon ng Pililla Windmill. At isa pa pala, nilipat na rito yung Red Horse. Ayan, no? Ang dami nagpapapicture. Kasi ang balita ko, yung Red Horse dun sa may Fami ay inalis na. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. Ayan, so pasimula na ng ahon dito sa Pililla or going to Pililla. Pero tinan nyo naman yung weather, talagang nakisama siya. Hindi mainit at hindi rin naman umuulan. Itong paahon ng Pililla Windmill, karamihan ng part ng kalsada rito is medyo makitid or talagang two lane lang. Kaya ingat kapag may mga nakakasabay na truck katulad nito. Kasi talagang mapapaghilid ka. At ito na yung entrance papunta sa Windmill Farm, ito sa kaliwa. So, alam ko open na siya sa mga siklista or sa mga tourists. So, tayo dire-diretso lang rito going to Mabitak. Mula rito is mahaba pa rin yung ahon, mahabang banayad. Tsaka meron din part dito na makikita mo yung hilero ng windmill. Ito yung spot na sinasabi ko. Hindi lang masyado malinaw yung windmills kasi nga medyo maulap.
Ito, habang inaahon ko itong kahabaan ng Manila East Road climb, may napansin akong isang siklista. Yun, nakita nyo ba? Ang masasuggest ko lang is, pawang mga professional lamang ang gumagawa niyan. So, ride safe sa'yo, idol. At yun, sa wakas, after ng mahabang banayad na ahon ay narating na natin itong mabitak marker. Yan, sa kaliwa. So, di na rin ako nag-picture dyan kasi napasarap na sa lusong. Mahaba-habang lusong itong mabitak. Napakasarap lumusong rito sa mabitak kasi nga talagang makaka-recover ka. Pero pag naunahan ka ng truck, medyo ingat ka lang sa pag-overtake kasi yung mga kurbada dyan medyo masikip na. Tulad na ito, talagang pinapauna ko na lang yung truck kahit maging mabagal na lang yung andar ko. Hanggat maaari, talagang dito lang sa gilid ng daan ko. So, naghahanap na lang ng tempo kung makaka-overtake. Ito yung time na akala ko makakauna ako kasi pagliko, didiretso na yung kalsada, so may time na ako para makauna. Kaso tinan nyo kung ano mangyayari. Ayun, hindi ko agad napansin, may naka-hustling furniture pala doon. So nakakailang naman kung bigla akong kakabig pa kaliwa, mamaya umilalim pa ako dun sa truck. So yun lang, basta chill ride lang tayo, safety first. At after ng mahabang lusong ng mabitak, dito na tayo sa mahabang patag naman. So, pag dinediretso mo to, papunta na siya ng FAMI, yung crossing, kung saan dati nakapwesto yung red horse na marker. Napakaganda ng tanawin dito kasi nga ang lawak ng lupain o yung palayan. Ayan o, kabilaan siya. Tapos matatanaw mo na rin yung mga bundok. Ito na yung FAMI crossing. Dito sa kanan, dyan dati nakapwesto yung red horse. Ngayon wala na siya. Bakante na. So anyway, dire-diretso lang tayo papunta ng Pakil, and then after nun is Paete, going to Lumban. Yan, napaligo lang ako kasi akala ko dire-diretso na yung truck. So yan, diretso lang tayo rito. Ito, may mga nakasabay din akong lokal na siklista rito. Ayan sila sa likod na yan. Di ko lang sila nakausap kasi dire-diretso lang yung padyak ko. Shoutout sa inyo mga idol. Ito na yung area ng Paete, Laguna. So, dire-diretso pa tayo. Tsaka, ayan yung marker nyo. Paete, Laguna. Anyway, itong kalsada na to medyo ahon din ng konti. Di naman makunat pero paahon din. Ito. Yung kalsada na yan. Mahabang ahon daw yan. Ayan yung pagkakalam ko papunta ng 3 cruise. Talagang matatarik daw yung ahon dyan. So anyway, diretso pa tayo rito going to Lumban. Itong papunta ng Lumban marker, medyo banayad na ahon din at may kahabaan siya hanggang sa marating mo yung Lumban mark. Tapos sa kanan niyan matatanaw mo yung Laguna Lake. At ito na yung marker ng Lumban. So nagpahinga na rin ako rito para makapag-picture na rin. And mula rito sa Lumban marker ay lusong na papunta ng Pagsanhan. Napakaganda talaga ng panahon ng araw na ito. Kasi yun nga, hindi uminit. Pero pag ganito kasi yung weather, malaki yung chance na uulan din.
And inabot talaga ako ng ulan sa biyahe na to. Abangan nyo na lang kung saan ako banda nabasa ng ulan. At ito na, papasok na tayo sa Pagsanhan. Ayun na yung arko na daanan natin. So anyway, pagka naglalago na loob kayo, once na dumating na kayo rito sa Pagsanhan, karamihan na ng dadaanan nyo is patag. Itong sa kaliwa ay yung Pagsanhan Church. By the way, kakanan tayo rito going to Pagsanhan Arco. Pag dinire-diretso mo yan, may daan dyan going to Bicol. So anyway, nakakanan na tayo. Yan. So onting padyak na lang, makikita na natin yung classic o vintage na arko ng Pagsanhan. Yan, eto na siya. Napakaganda ng arko na to. Sa dami ko napuntahan, isa to sa magandang arkong nadadaanan ko. Tsaka halos lahat ng naglalago na loob ay nagpapapicture talaga dito. Ayan. So, pag naglaguna loop ka, ito yung part na mahabang patag. Ang maganda naman dito, onti lang yung sasakyan at malawak pa yung kalsada. Tsaka nung time na to, hindi naman ganun kalakasan yung headwind. So, ayos lang. Kapag reverse Laguna loop ka naman, so dito rin yung daan mo, ang napansin ko lang is parang false flat itong part na to. Pagka pabalik ka, tsaka ayun yung mas ramdam mo yung headwind. Kasi nakailang reverse Laguna loop na rin ako eh. Talagang mas, para sa akin, mas hirap ako pagka reverse. Ito na rin yung time na medyo nakakaramdam na ako ng gutom, kaya naghahanap-hanap na rin ako ng makakainan. Yan, so bandang Pila, Laguna na yata ako nakahanap ng kakainan. Itong pesto na to. Anyway, sulit din yung pagkain dyan. Napasarap rin yung tambay ko kasi talagang nakaramdam na rin ako ng pagod. At padyak na ulit. Anyway, ito yung marker ng Pila, Laguna. Ayan siya. So, patag pa rin tong daan na to hanggang umabot ka ng Los Baños. Maganda rin yung kalsada. Wala masyadong lubak. At, ayan o, ang gaganda ng mga puno. Talagang nakaka-relax din, nakakatanggal ng pagod. Ito na yung itik part ng Victoria, Laguna. Ayan, palabas na tayo ng Victoria, Laguna. So, paglagpas ng arko na yan is Kalawan, Laguna na. Talagang masasabi mong bike weather yung panahon na to. Kasi, yan o, walang kainit-init, hindi naman umaambon. Tapos, ang luwag pa ng kalsada. Tsaka malamig-lamig yung hangin eh. Medyo nakakabawas din ng laspag. Yan, paglagpas ng arko na yan ay papasok na ng Los Baños, Laguna. So, malapit-lapit na tayo sa Metro Manila. At dahil papalapit na rin tayo sa Metro Manila ay nagsisimula ng bumigat ang traffic. So yan o, marami ng sasakyan sa part na ito. Wala na rin pala yung Los Baños marker dito, yung meron nakalagay din na Mount Makiling. Inalis na rin nila. Karamihan din ng mga naglalago na loop ay nagpapapicture doon. Yan, so singit-singit na lang tayo rito. Alam ko ito na yung papunta ng Pakalamba. So after naman nung Kalamba is yung I think Cabuyao and then Santa Rosa, Binyan, going to Muntinlupa. Yung iba naman kaya mas gusto nila yung reverse Laguna loop is para maiwasan nila itong traffic pabalik ng Manila kasi pag reverse ka
So Manila, tapos Muntinlupa, going to Laguna, then ang pabalik is dun sa Mabitak, going to Antipolo. So wala naman traffic doon. Pero pag yung regular na Laguna loop, pagdating ng after lunch, ito na mahabutan mo, going to Manila. Medyo traffic na. Ito, SM Santa Rosa, Laguna na tayo. So pag nadadaanan ko to, parang feeling ko patapos na talaga yung loop. Itong grupo ng mga siklista sa kanan, nakasabay ko na sila dun pa lang sa Pililya. Tapos dito ko na ulit sila nakakita. So mga nag-Laguna loop din sila. Shoutout sa inyo mga idol. Kita-kits na lang ulit sa daan. Ride safe. At eto na, sa wakas, alabang na tayo. Ayan o, tanaw ko na yung flyover. Anyway, magpapahinga muna ako rito bago dumiretso ng service road kasi alam ko matraffic na naman dun. Dito sa kanan may pinapwesto na ako dyan na 7-Eleven. Tsaka safe din mag-park ng bike dito. So yun, after makapag-recharge, padjak na ulit. So sasabak na tayo sa mga kalsada ng service road going to C5. Yan, yung mga oras naman na to is maluwag pa ang service road. Kaso medyo dumidilim na yung langit, so minamadali ko na rin yung biyahe, baka tuluyan pa ako maabutan ng ulan. Ito na yung part ng service road na paahon going dun sa crossing. Medyo pag dumarating ako sa part na to talagang nakakalaspag din eh. Kasi mahaba-haba din yung ahon na yan. Hindi naman sobrang haba pero may pagka makunat kasi nga nalaspag ka na rin sa long ride. Shoutout sa'yo kuya. Muntik na. So yan, pagdating dyan sa kanto, tatawid lang tayo. Service road pa rin yun pagtawid. Yan, nakatawid na tayo ng crossing. So, dire-diretso lang tong service road na to going to Bikutan. Yung may daan papuntang C6 at mayroon din daan papunta ng C5. At ito na nga, medyo maambon-ambon na. At yan, yung ibang motorsiklo gumigilid na para magsuot ng mga kapote. So ako, pinadyak-padyak ko pa rin. Tinignan ko kung hanggang saan ako aabot bago tuluyang lumakas yung ulan. Ito, medyo may kalakasan na yung ulan dito. Kaya napilitan na rin akong sumilong. Kaso, natapat ako sa walang establishment kaya dito muna ako sa ilalim ng puno. Mukhang magdamag na rin yung ulan kaya pinilit ko ng pumadyak. Buti na lang may baon akong waterproof jacket. Lagi na lang umulan. Grabe. So yun, dinire-diretso ko na itong C5 going to Pasig and then Eastwood hanggang makabalik ng Marikina. So yun, touchdown Marikina. Salamat sa mga nanood. Hanggang sa muling long ride.